Kuya Francis, magandang gabi. Sino ba? Kuya Francis. Ay, ninyo. Yes. Kasi ako natatawa ako sa mga basher mo. Kanina, tatawagan sana kita kanina doon sa live ko. Kaya lang nasa labas ka na raw sabi ng sekretary mo. Ngayon, ang suggest ko, baka yung mga basher mo, pati basher ni Presidente, mga sawa na sa buhay. Baka pwede ako mag-request tayo. Ninyo. Oo. Kasi ngayon, ayoko muna silang intindihin. Pakinggan mo ha. Oo. Ayoko munang intindihin yan dahil nakatuon na po sa pagtulong sa mamamayang Pilipino. Luzon, Visayas, Mindanao. Napakaraming request sa aking YouTube channel at lahat gusto ko supportan. Actually, ngayong araw na to katatapos lang, ang akin namang pinamigay ay mga gatas para sa mahigit 100 single mom na nag-request na ang sinususo na ng kanilang anak ay tubig na dahil walang-wala na. Yeah. So natugunan ko yun. Tapos pagpadala ko ng konting bigas dyan para sa Baguio. Dyan, bahala naman yung mga aking tao na mamigay dyan sa Baguio. Pero hindi naman pangkalahatan. Konti lang naman. Anyway, ito po yung ako sa sabi ng mga lawyers ko, hinahanap lahat ng identity ng mga nagbabash sa akin. At sasampahan talaga namin ng libel. Asawa ko yung magsasampa, no? Sasampahan namin ng libel ng buong pamilya namin, ha? Pati yung sinanay ko na sinanong Rhea. Yung nagsilang sa akin na magsasampa rin. Nagagalit niya. Lahat, identify lahat ng basher, yung lahat ng tunay na pangalan. Actually, iniisa-isa na namin dito. Hindi muna ako magbabanggit ng pangalan. At sasampahan talaga namin ng kaso. Kakatuwa talaga. Screenshot naman lahat, di ba? Yes. The screenshot lahat. Kasi hinahanap sang thinking Pinoy doon, yung background support. Ayoko magsalita ninyo, no? Pero sabi ko nga, ito, pinag-aaralan na ng mga abogado ko. Kasi yung issue about Norman and Francis is not an issue. First, lumalaki ako, magka-issue ako, my mother called me Norman. Yeah. Okay? Yeah. My mother called me Norman hanggang sa ako'y mag-teenager. Okay? Nung ako'y magdidibo na, ang sabi ng aking ina, hindi ko kayang tiisin anak na naghihirap ka. Kailangan maging mayaman ka. So, ang ginawa niya, hindi ko dapat sabihin dito on the record, basta sabi niya, ikaw yan. Karapatan mo yan. Mahal kita, anak kita. So, anong kasalanan ko? Pinag-aaralan, dahil ko abogado, kung walang impersonator Una, hindi naman ako yung nagpalit ng pangalan ko Nanay ko yung nagbigay sa akin nito. So, walang issue yun. Pangalawa, wala akong criminal charges, anything. Isa lang yung kaso na hindi ko pa pinadidismiss, pero may visit order. Yung violation of RA 8050 sa Baguio. 2010 yun dahil noong 2009, nag-humanitarian ako doon. Buong Baguio, binigyan ko ng libreng optical vision, optimum eye care program. So, kinasuhan ako doon ng mga may-ari ng optical clinic ng violation of RA 8050. Ampaw na kaso kasi 500 pesos lang ang bail at kung guilty ka ay one day ang kulong. So, ngayon, may visit order yon. Ang sabi sa akin nung judge na nagbigay sa akin, kung mag-humanitarian ka pa, wag mo munang ipagmura yan. Kumbaga, para hindi ka makasuhan ng the same case. Dahil ultimo yung mga fiscal sa Baguio dati, nabigyan ko talaga ng libreng salamin sa Mara. Which is kaya tuloy-tuloy yon. So, yun lang yung sinasabing pending warrant, pero wala, may visit order yon. Pangalawa, yung Norman, wala namang kaso yun wala rin kaso, kahit saan, kahit kalkalin nila yan, wala silang makikitang any criminal activity ko. So, tangina, dapat kinasuhan na nila ako. Hindi naman ako nagtatago, lantaran naman ako, kaibigan, nakikihalubilo nga ako sa mga kapulisan. Yeah. Pero itong
ginawa nila na apektuhan yung aking pamilya, yung lawyer ko na nakakaalam dyan. Yan. Talagang hihingan ko talaga ng libel yan. Ilan libel ko sila, minimum. 100 million per head. Hindi, yun talaga, 100 million talaga libel na isasampa kong kaso dyan. Ilan libel talaga. Magganda sila sa pantalon nila. Pero hindi muna ako magbabanggit ng pangalan. Tulad nga nung para hindi makapag-prepare. Katulad ng mga sinabi ko, lahat ng nanira sa akin, kakasuhan yan. Kaya lang napakaraming fake account ninyo eh. Yes, Itinitrace na nga namin yung mga fake account. Talagang hindi matrace. Alam mo, ito po, meron ng isa na taga nasa Italy o FW. Ewan ko kung napanood ko. Ayoko magbanggit ng pangalan ninyo, no? Kung sakali pupunta ka rin ba ng Italy para pilot din siya doon? Hindi, actually, may fake na Marcos doon sa Italy, ninyo. Oo. Yun yung talaga mga walang iya at nasa akin yung mga record na talagang nanghingi sila ng pera. At nasa akin. May sulat na akong pinadala kay Beth na sabi ko, Beth, tingnan mo nga ako. Mukhang eto, ginagamit yung pangalan ng mga Marcoses para manghingi ng pera sa mga OFW. Ayan. Yep. Pero ako ninyo, I never asked any centavos from OFW. Kuya, From anyone or from anyone. Ititatanong ko, siguro makakagot mo naman to. Nagkaka-text na ba kayo ni Madam Imelda sa mga nangyayari ngayon na magagandang ginagawa mo? Meron bang ng feedback from sa family? Ayaw ko magsalita about Kuya, aminin naman natin hindi. Kung kahit na hindi ka totoong Marcos, ang nangyayari publicity sa kanila rin napupunta. Di ba? Sana nga, hindi na lang ako Marcos para solo ko na lang yung publicity, di ba? Kaso, hindi ka naman politiko. Ang kasalanan na lang naman sa ang ibig sabihin ninyo, Tapos ang ipilido mo eh. hindi ko nga kasalanan eh. Nanay ko naman bibigyan. Anong kasalanan? Ito nga yung sinasabi ko. Sana hindi na lang ako naging Marcos. Sana ang apelido ko na lang Barzaga. Para at least sinolo ko yung publicity. Tayo dyan. What I mean is, sana ang apelido ko na lang Barzaga o Mangusin na lang sana or Andres na lang sana. Di sana solo ko yung publicity ngayon para sa kaniman, pagtakbo ko ng senador, sarili kong apelido at sarili kong ibang pangalan na wala akong kaparehos, di ba? Yes. Pero hindi nga ganun mo, kuya. Pagtakbo mong senador, tatakbo ka nga pag senador. Ako, wala akong plano dyan. Wala akong plano sa kanya. Tatakbo ka para mag-jogging siguro. Maaari siguro, jogging. Kasi alam ko, talagang ayaw mo sa politika, ayaw mo pumasok. Ayoko dyan. Wala akong plano dyan. Kahit na anong gawin nila, hindi ako, wala akong pakialam sa politika. Yun ang sinasabi ko ninyo, no? Okay, kuya. Buti pa, sana, kung ako'y may plano sa pamumulitika, sana Antonio na lang ang ginamit ko, di ba? Para wala pa akong kinakaharap na mga ganitong issue. Sana nga, mangusin na lang, ha? Ang problema, pati yung mga nananahimik na mangusin na dadamay. Sabi ko nga, kuya, hindi ko gusto kung bakit ako to. Kasi ito yung binigay ng aking ina. Anong gagawin ko? Iyama. Ngayon, kung yung nanay ko, may connection sa first family, hindi ko problema yon. At hindi ko na problema yun at hindi ko yung nalalaman. Nagets mo? Yeah. Ayun. So yung mga abogado ko ngayon, nagre-ready na. Talagang yung mga original na account, talagang hinahanap nila. Ayoko lang magsabi, ha? Yeah. Pero marami kasing puro fake account ang hindi talaga matrace. Pero ito, doon naman sa mga original na account, mga susuntaman na ngayon. Duwag naman yan, nagtatakas sa ibang pangalan eh. Label talaga, kakasuhan ng label. Kasi at the first place, tinamin ko naman, Norman and Francis is the same person. Pero may mga kasing, alam mo yung naalala mo ninyo nung mga unang panahon na yung look-alike sa passport? Yeah.
Lookalike, hindi ko na alam, parang na-trace ko, parang yung Norman yata, nagamit yata yung pangalan na yun para makapag-abroad. Okay? Pero hindi ko kasi yung ginamit eh. Never ko na ginamit yun eh. Never ko na palagyan ng ID picture yun eh. Nagets mo? Yeah. Never, walang ID yun. Parang nagamit yata pag-abroad. Pero nung ginamit yung pangalan nila, I was 16 years old yata eh. Parang something like that. O I was 16, 17. So, hindi relevant. But it's okay. Pero at the end of the day, yung Norman, walang kaso, partner eh. Ako nga yung nakasuhan eh. 3 nga yung kaso ko. 2 acquitted eh. Puro acquitted eh. Ayun. Sige, sana bago tayo matapos ang pag-uusap, ang nababasa mo ba yung mga komento mga tao na puro pinagtatanggol ka? Ano ang gusto mong iparating kanila? Kasi sinabi ko sa kanila, nararating ni Francis na nagpapasalamat siya. Ngayon, ano gusto mong iparating sa mga tao na katulad ng naipangako ko, eto kasi ninyo, maraming gusto mag-donate ng pera sa akin, no? Ayoko. Katulad ng naipangako ko, kaya ako ito ginagawa, para gisingin yung mga natutulog nating mayayaman na kababayan, natulungan natin yung ating mga kababayan. Hindi lang naman yung kababayan natin na natutulungan natin, pati yung republika natin. Ninyo, today, the government is immobilized. There is no income coming to the government because full lockdown. Now, alam mo yung tao, pag namatay sa gutom yan, pati si Bat sasalubungin yan. Yung ginagawa ko para maisan lang yung gutom nila sa loob ng isang araw para hindi nila gawin yung mga bagay na hindi maganda. Nagets mo? Kaya ini-encourage ko lahat eh. Kaya ang problema dito sa pag-encourage ko, ang daming tinamaan. So maraming alam mo yung maraming galit sa akin. But ang masasabi ko sa ating mga kababayan, katulad ng pinangako ko, hanggat ako humihinga, ang kahuli-hulihang laman ng aking palabigatan na ibibigay ko. May kabuhayan kaming konti sa Japan. Siguro kung mauubos lahat kung nasa Pilipinas, uuwi ako ng Japan, mabubuhay naman siguro ako doon. Yeah. Kapat na sa akin yung mahipo o yung puso ng ating mamamayan. Yun lang. Ulitin ko, ayoko papolitika. At ito na matindi rito. Lahat ng mga basher na yan ito, iniisa-isa ko yan. Ini-screenshot lahat ng masasamang word nila sa akin. At maghaharap kami sa korte kung anong paninira at yung namang reklamo against me, kung meron man, haharapin din namin. Yeah. Ayun yun. Kuya, maraming salamat kayo, Leo, sa time,